Kuwento ni Iking. Panahon ng 1959. Lugar ng Mindanao. Likas sa ating mga Pilipino ang maghanap ng iba't ibang uri ng tangan, lalo na sa mga panahong ito na maaaring magkaroon ng digmaan. Samantalang itong si Iking, na ang lahat ng mga gamit na meron siya ay ipinasa pa sa kanya ng isang ermitanyo na nanggaling pa umano sa panahon ng mga Hapon. Subalit sa kanyang kabataan, hindi maiiwasan ang tampulan at apihin siya noong panahon ng kanyang mga kababata. Tingnan mo yung si Iking oh. Nakasakay na naman sa kalabaw niya. Dahan-dahan tayong lumapit sa likuran ni Iking. Tapos paluin natin ng patpat yung puwet ng kalabaw para mabilis itong tumakbo papalayo at mahulog siya. At habang binabaktas nga ni Iking ang daan patungo sa malapit na balon, nagulat na lamang siya nang may marinig siyang hagupit ng patpat sa likuran na tumama sa kanyang alagang kalabaw. Mabilis itong tumakbo na naging dahilan ng kanyang pagkahulog sa putik. Tingnan mo nangyari kay Iking oh. Lapusak sa putik. Oo nga, ang pangit ng itsura ni Iking. Parang itsura ng dumi ng kalabaw. Sa murang edad ni Iking, batak na ang kanyang katawan sa paghahanap buhay, lalong-lalo na sa bukid na kanyang kinagisnan ang pamumuhay ng pagsasaka. Iking anak, ano bang nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan na yung kalabaw natin? Talo mo pang sumisid sa malalim na pulase. Halos hindi na kita makilala. Pasensya na po, Itay. Tumakbo po ron sa may kakahuyan ng kalabaw. Hindi ko na po nahabol eh. Bakit ka nga nagkaganyan? Si Tupi at Erning po kasi, pinalo po ng malakas yung kalabaw nang hindi ko po alam. Pasaway talaga yung mga batang yan ano. Pag nakasalubungan ko lamang ang mga batang yan, makakatikim ng matinding sermon sa akin. Wala nang magawang matino. Matapos makapagligo at makapagbihis ni Iking, muli niyang hinanap ang kanyang kalabaw na nandudo na sa kakahuyan sa di kalayuan. Nandito ka lang pala. Inabot na ako ng hapon sa paghahanap sa iyo. Kung hindi pa sumabit ang tali mo sa kahoy, siguro hindi ka pa ihintuan oh. Halika na nga't kanina pang galit si Itay. May kukunin daw kasi mga kopra doon. Hindi naman namin kayang buhatin. Subalit habang muling binabaktas ni Iking ang daan, maliban sa bawat yabag ng kanyang kalabaw, pakiramdam niya ay tila may sumusunod sa kanyang likuran. At sa paulit-ulit niyang paglingon doon, wala naman siyang makitang taong naglalakad. Ano kaya yun? Baka namamaligno na yata ako rito ah. Palibasa malalaki pa ang puno. At saka unti-unti na rin lumulubog ang araw. Bilisan na nga natin ang paglalakad natin. At sigurado kung uhaw na uhaw ka na, painumin muna kita ng tubig sa may balon saka tayo uuwi. At nang mapadaan na nga sila sa may balon, habang hila-hila ni Iking ang tali ng kalabaw, dagli siyang sumalok ng tubig. Subalit sa hindi niya inaasahan, may nakita siyang kumikinang sa kalaliman ng balon. Subalit sa kanyang pag-aakala na isa lamang yung bariyang nahulog. May nakahulog yata ng bariya dito. Subukan ko ngang makuha. Baka sakali lang. Gamit ang panabos sa balong yun, ilang minuto niya itong pinagtiyagaan hanggang sa lubusan niya itong makuha. Subalit dismayado siya nang makitang hindi ito mapapakinabangan. Akala ko pa naman bariya. Ano kaya ito? May nakasulat na Sator Coronados. Itatapon ko na lang siguro ito. Hindi ko rin naman mapapakinabangan eh. Kahit siguro isang pirasong tinapay walang magtsatsagang magpalit nito. Walang pagdadalawang isip na itinapon ni Yoni Iking na muli niya nang pinainom ng tubig ang kanyang kalabaw. Subalit hindi niya alam na magmula sa araw na iyon ay magsisimula ng kakaibang kababalaghan na mangyayari sa kanyang buhay. Itay, nandito na po yung kalabaw. Medyo may kalayuan po kasi kung saan ko siya nakuha. Kaya po inabot na ako ng hapon. Pinainom mo na ba yan ng tubig? Opo, Itay, pinainom ko na po sa may balon. Uhaw na uhaw nga po siya eh. Sige na, itali mo na roon sa may puno ng nyog. Bukas ko na lamang kukunin ng mga kopra. Inabot na tayo ng hapon. Hindi na rin mabibilad yun ng maayos.
12 anyos pa lamang si Iking. Kahit ang pagbubuhat ng kopra, pati na rin ang pagbibilad nito, ay katulong na siya ng kanyang mga magulang. Sa kadahilan ng hindi niya na naipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil na rin sa hindi pa mahalaga ang pagpapatapos ng pag-aaral noong panahon. Sa paniniwala ng matatanda na babalik rin sa pagiging magsasaka dahil na rin sa kakulangan ng oportunidad upang magkaroon ng maayos na hanap buhay. Sa patuloy na paglalim ng gabi, habang maimbing na natutulog itong si Iking, katabi ang kanyang nakababatang kapatid, nagkaroon siya ng kakaibang pangitain na hindi niya maunawaan. Sino kang matanda ka? At anong ginagawa ko sa lugar na to? Wala akong makita sa paligid, maliban sa makakapal na usok. At bakit nasa iyo ang bagay na yan? Itinapon ko na yan kanina. Iking, ang nasa iyong harapan ay isang ermitanyo. At ang medalyon na aking hawak-hawak ngayon ay para sa iyo na ipinagkaloob ko roon sa may balon. Ermitanyo? Medalyon? Hindi kita maunawaan. Wala akong alam patungkol sa ermitanyo. Pati na rin dyan sa hawak-hawak mo sinasabi mong medalyon. Ang medalyong ito ng Sator Coronados ay matagal na panahon ko nang pinangangalagaan. At ikaw ang pinagkakatiwalaan ko na magtanga ng medalyong ito. Para saan naman ho yan? Hindi ko man lamang mapapalit ng isang tinapay. Kaya kung walang halaga, ibigay nyo na lang ho sa iba. Bata ka pa nga, Iking, na isa pang mangmang. Walang halaga ng salapi ang medalyong ito. Hindi mo ba alam na ang Sator Coronados ang maaaring magligtas sa iyo sa kahit na anumang uri ng kapahamakan? Sator Coronados? Magligtas sa kahit na anumang uri ng kapahamakan? Yang bagay na yan? Papaanong mangyayari yon? Samantalang kasing laki lang yan ng barya. Tanggapin mo rin ang pulang libretang ito. Dahan-dahan mong mauunawaan ang lahat at ang mga taong nangapi sa iyo. Lahat sila'y magiging maamo na parang tupa kapag natutunan mo ang lahat ng nakalathala riyan. At sa pamamagitan ko ay palihim kitang gagabayan at bubulong sa iyong isipan, pati na rin sa iyong pantinig. Isang kalukuhan. Hindi ko matatanggap yan. Mamaya niyan kung ano pang mangyari sa akin. Umalis ka na, tanda. Hindi kita kailangan. Hanggang sa magising na lamang si Iking na pawis, samantalang ang kanyang nakababatang kapatid ay mahimbing pa ring natutulog. Ay, ano ba yung panaginip kong yun? Anong oras na ba? 2:00 na ng madaling araw. Makainom na nga lang ng tubig sa may banga. Ay, ang sarap at ang lamig ng tubig. Bakit kaya pumasok ang matandang yun sa panaginip ko? Nakakapagtaka naman. Samantalang hindi naman ako ganito kapag nananaginip. Parang totoo ang matandang yon. Makabalik na nga lang sa aking higaan. Kinabukasan ay maagang gumising ang mag-ama na nagtungo sa parang sakay ng kalabaw na may hila-hilang paragos para sa mga naaning kopra. Itay, pagtulungan na po natin ang pagbubuhat ng bawat sako ng kopra. Baka po kasi sumakit na naman yung likod nyo eh. Mapagagalitan ako ni inay. Sabihin hindi ko po kayo tinulungan. Ay sige, pagtulungan na lamang natin ang pagbubuhat para mapadali na rin tayo. Para abutan natin ng magandang pagsikat ng araw at nang maibilad na natin ang mga ito at siguradong magustuhan sa merkado. Madali nilang ikinarga ang mga kopra sa paragos ng kalabaw hanggang sa maya-maya pa nang maikarga na nga nila ang lahat. Muli na nilang binaybayang papabalik sa tahanan upang doon ito ibilad. Kuya Iking, tutulong po ako sa pagbibilad. Huwag ka nang tumulong sa amin, Itay. Diyan na lang kayo, ninay, sa loob ng bahay. Mamaya yan kung mapano ka pa rito. Sige na, pumasok ka na roon. Sambit na wika iyon ng kanyang nakababatang kapatid na gustong tumulong sa kanilang pagbibilad ng kopra. At habang patuloy nilang sinasagawa iyon, naisipan ni Iking na magtanong sa kanyang itay patungkol sa kanyang panaginip. Itay, maabala na po kita. May alam po ba kayo patungkol sa ermitanyo? Pati na rin po sa medalyon ng Sator Coronados? Ermitanyo ikamo, Iking. Pati na rin ang medalyon ng Sator. Aba, ay malalim na usapin yan, anak. Hindi basta-basta ang magtangan yan. Siya nga pala, paano mo namang nalaman ang patungkol sa ermitanyo at medalyon?
Sa murang edad mong yan may plano kaya tang maging ermitanyo? Hindi naman po, Itay. Napanaginipan ko lang po kagabi. Sa iyong panaginip. Katunayan kahit ako ay hindi pa nakakatuklas ng isang ermitanyo. Bibihirang tawang pinapakitaan noon. Dahil sa abilidad ng mga ito ay hindi basta-basta. May kakayanan silang manirahan ng mag-isa sa bundok. At ang ginagawa lamang nila roon ay ang patuloy na pagdarasal. Biruin mong disiplinang yon. Kaya kung ako sa iyo, itigil mo na yung pag-iisip patungkol sa ermitanyo. Pati na rin ang sinasabi mong medalyon ng Sator. Hindi ko naman po iniisip, Itay. Ang sa akin lang po ay magkaroon ako ng ideya patungkol doon. Dahil na rin po sa panaginip ko kagabi. Ay siya, sige. Ipagpatuloy na natin ang ating ginagawa rito. Para naman matapos-tapos sa tayo at baka abutan pa tayo ng tanghalian. Makalipas ang ilang oras, natapos rin ang dalawa sa kanilang ginagawa. Hanggang sa kumain na nga sila ng tanghalian na ipinagluto ng kanyang nanay. Ang sarap naman po ng pagkakaluto nyo ng hito, Nay. Paborito ko po ito. Pati na rin ang bunso kong kapatid. Kuya, sabi mo sa akin gagawan mo ko ng saranggola. Pero hanggang ngayon wala pa rin naman Ilang araw na ako naghihintay. Oo nga pala. Sige mamaya, Norman. Kumain ka muna ng marami. Para mamaya gagawa kita, ha? Yay! Sige po, Kuya Iking. Dadamihan ko po ang pagkain ngayon. Para mamaya may saranggola na ako. At nang matapos na nga silang kumain, kumuha ng plastic bag itong si Iking, pati na rin ng walis tingting upang makagawa ng isang saranggola. Itay, meron pa po ba kayong maliit na PC dyan? Gagamitin ko lang pong pangtali sa saranggola ni Norman. May natira pa ako roong nakasabit sa may dingding. Kumuha lamang ako roon ng 3 dipa na ginagamit ko sa pamimingwit ng mga isda. Sige na't kunin mo na yon para matuwa naman yung nakababata mong kapatid. Sige po, Itay, amin na lang po yun. Maya-maya pa'y sabay na naglaro ang dalawa habang patuloy ang malakas na hangin na dumadaloy malapit sa kinatatayuan ng kanilang tahanan. Yay! Salamat, Kuya. Ang taas na ng lipad ng saranggola natin, Para ng isang malaking ibon. Nakakatuwa naman. Subalit habang abala sila sa kanilang paglalaro, may nasipat si Iking na isang matandang babae. Papalapit iyon sa kanilang kinatatayuan habang nakasuot ng itim na balabal. Dagli niyang hinawakan ng kanyang kapatid na si Norman dahil na rin sa kakaibang pakiramdam na dulot ng matandang bigla na lamang dumating. Sambit pang wika ng matanda. Makikiraan lamang ako rito, iho. Kamusta naman kayo? Pabuti naman po pero hindi po namin kayo kilala. Taga-kabilang sityo po ba kayo? Hindi na sumagot ang matanda sa tanong ni Iking hanggang sa dumating ang kanyang itay na may nakasakbit na tabak sa kanyang tagiliran. Ano ho bang kailangan ninyo sa aking 2 anak? May maitutulong ho ba kami sa inyo? Walang ano-ano'y dali-daling umalis ang matanda hanggang sa hindi na nila ito masipat sa di kalayuan. Akala siguro ng matandang yon, hindi ko siya makikita. Mga anak, magsipasok na muna kayo sa loob ng bahay. At ibaba nyo na muna yung saranggolang yan. Kahit sa gitna ng sikat ng araw patuloy ang paglilibot ng matandang yon. Sino ho bang matandang yun, Tay? Hindi ko rin naman kilala pero usap-usapan sa ating barangay na ang matandang yon nasa lahi ng mga aswang. Aswang ho ang matandang yun? Yun lang naman ang usap-usapan dito. Mas maganda nang nag-iingat kesa naman mapahamak pa kayo. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya po pala parang kakaibang kanyang presensya. Sana po ay hindi na siya bumalik rito. Nakakatakot po ang kanyang pananamit na puros kulay itim. Kinagabihan, muling nagpakita sa kanyang pangitain ng matandang ermitanyo at halos gabi-gabing nangyayari iyon. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, tuluyan na nagbinata itong si Iking. Hanggang sa isang gabi, bandang 2:00 na iyon ng madaling araw, nang muli siyang gambalay ng matandang ermitanyo sa kanyang panaginip. Iking, tumayo ka riyan. Magtungo ka roon sa balon upang lubusan ng mapasayo ang Sator na matagal ko nang gustong ipagkaloob sa iyo. Ang kulit nyo naman po, matandang ermitanyo. Sa ilang taong nakalipas wala kayong humpay sa pagpapaalala.
Dahil ito na ang tamang panahon, Iking. Tuluyan na silang nanunumbalik sa panggagambala rito. Ang patuloy na pagdami ng mga aswang na naninirahan sa kabilang bundok ng Sabang. Kailangan ko ang tulong mo upang maisagawa ang aking pinaplano. Sa pagmulat ng mga mata ni Iking, dahan-dahan siyang tumayo sa kanyang kinahigaan at nagtungo sa kanilang pintuan. Unti-unti niyang kinalas ang pagkakakandado ng trangkahan hanggang sa lubusan na siyang makalabas na nagtungo sa may balon na tinutukoy ng matandang ermitanyo. Nandirito na ho ako ngayon sa may balon. Ano ho bang gagawin ko rito? Oras ng gabi Pinapunta niyo ko rito. Kunin mo ang dapat ay para sa iyo. Damputin mo ang dahan-dahang lumulutang na medalyon upang lubusang mapasayo ang sator. Pati na rin ang aklat nito, kaakibat ang punyal na gawa sa pilak. At ang lahat ng yan ay gagamitin mo sa pagsupil sa mga aswang. Ang dating itinapon na medalyon ni Iking ay muling nandoon sa may balon na dahan-dahang lumulutang patungo sa kanyang harapan. At nang damputin niya nga ito, doon niya naramdaman ang kakaibang pagpasok ng enerhiya sa kanyang buong katawan na nanggagaling sa medalyong yun. Ano itong nararamdaman ko? At halos hindi ako makahinga, na para bang hindi kakayanin ng katawan ko. Anong ginagawa mo sa akin, tanda? Baka kumapano ko dahil dito. Akong bahala sa iyo, Iking. Huwag kang masyadong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tauna lamang ang pakiramdam na iyan hanggang sa masanay ng iyong katawan sa kakaibang kakayanan ng medalyong yan. Ikaw at ang medalyon ngayon ay iisa na, kaya hindi mo na siya mailalayo sa iyong katawan. Kahit na ano pang gawin mo, kahit ay muli mo pa siyang itapon, muli pa rin siyang babalik sa iyo na parang iyong kakambal. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, nawala ng takot sa isipan ni Iking, pati na rin ang paninikip ng kanyang paghinga ay muli nang nanumbalik. Kabaliktaran naman ho ang pakiramdam ko ngayon, na para bang ang gaan-gaan ng katawan ko. Hindi ko na ho alam kung anong nangyayari sa aking katawan. Yan ang epekto ng sator. Magkakaroon ka ng pambihirang lakas na kahit ikaw mismo ay hindi mo may papaliwanag. At ang lahat ng yan ay panimula pa lamang. Basahin mo ang pulang libreta upang lubos mong maunawaan ang lahat ng iyong tangan-tangan at nang hindi ka lubusang maguluhan. Ilang oras din ang nakalipas ng kanyang pananatili sa balon hanggang sa umuwi siya sa kanilang tahanan. Dala-dala ang pulang libreta, pati na rin ang pilak na punyal. Saan ka nang galing, Iking? Abay, 5:30 na ng madaling araw. Kanina pa akong nag-aalala sa iyo. Samantalang mas una pa akong nagigising. Kaya nang masipat kitang wala dyan sa iyong higaan nagtungo ko sa labas ng tahanan para tawagin ka. Pero wala namang sumasagot sa akin. Saan ka ba talaga nagpunta? Pasensya na po, Itay. Nagtungo lang po ako sa may balon. Sa may balon? Ano namang ginawa mo roon sa oras ng madaling araw? Isa pa ay may kalayuan ng balong yun sa ating tahanan. Paano kung may nangyaring masama sa iyo ron? Alam mo naman siguro may gumagalang aswang rito. Ikaw talagang bata ka. Tumitigas na rin yata yung ulo mo. Hindi naman po, Itay. Sa katunayan po ay may dala po ako. Ipinakita ni Iking ang medalyon, pati na rin ang pulang libreta at ang yari sa pilak na punyal. Ito po, Itay, ang matagal na pong tinanong ko sa inyo. Medalyon po ng Sator Coronados. Paano kang nagkaroon yan? Doon nga po, Tay, sa may balon. Ipinagkaloob po sa akin ng isang ermitanyo. Pati nga po ito, Tay, pulang libreta at punyal. Pinagloloko mo na kung bata ka. Nasaan ang punyal dyan? Pati na rin ang sinasabi mong libreta. Eto nga po, Tay, sa palad ko. Hindi niyo ba nakikita? Maliban dyan sa medalyon na pinapakita mo sa akin, Iking. Oo, nakikita ko nandyan sa iyong dibdib. Pero yung sinasabi mong punyal at libreta ay wala Pagkapi ka na nga roon. Mamaya tulungan mo ako sa pag-akyat sa bukid. Mangunguha tayo roon ng maaari nating may bentang saging. Hindi makita ng normal na mata ng kanyang Itay ang daladala niyang libreta at punyal. Subalit patuloy na ipinapakita ni Iking hanggang sa pahawakan ito sa kanyang Itay na ibukas ang kanyang dalawang palad upang ilagay ito roon. Makulit ka talagang bata ka. O ito ang palad ko.
Sige nga't ilagay mo dyan. Dahan-dahan ay nilapag ni Iking sa mga palad ng kanyang itay ang dalawang espiritual na gamit. Bakit parang bumibigat ang dalawang palad ko? Ano bang nilagay mo riyan? Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, itay. Na totoo pong sinasabi ko na may binigay sa aking punyal ang matandang ermitanyo. Pati na rin po ang pulang libreta. At yan po ngayon ang nasa palad ninyo. Bakit hindi ko makita? Malabo na ba ang mata ko? Itatanong ko po sa matandang ermitanyo, itay, kung bakit hindi nyo po makita ang nasa inyong palad. Manghang-mangha ang kanyang itay Makarpyo kung bakit hindi niya makita ang nasa kanyang palad, samantalang may nararamdaman siyang mabigat roon na sa kanyang isipan ay tunay ngang may bagay na nasa kanyang palad na hindi niya makita. At nang dahil sa pangyayaring yun, kagad na kumonsulta si Iking sa ermitanyo patungkol sa libreta at punyal. Kaibigang ermitanyo, nandito ka ba sa aming tahanan ngayon? Subalit walang nagpaparamdam na ermitanyo kay Iking, kahit na paulit-ulit niyo pa itong tawagin. Ay nako Iking, samahan mo na lamang ako't magtitiba tayo ng saging. Kinakailangan nating magbenta ngayon. Ang iba roon ay kinakain na lamang ng ibon. Kalimutan mo na muna yung sinasabi mong libreta. Halika't maghanap buhay na muna tayo. Isinawalang bahala muna ni Iking ang pagbuklat ng libreta. Itinago niya ito sa kanyang damitan. Saka nagtungo ang mag-ama sa mga nakatanim nilang saging. Ang dami na rin po pala ng mga saging natin dito, itay. Halos napabayaan na natin ito. Ang iba nga ay nahinugnat kinakain na ng ibon. Kaya nga madali kitang niyaya rito. Sakto lamang ang oras ng ating pagdating. 6:30 na rin ng umaga. Maya-maya ay magsisipagdatingan na rito ang mga ibon para maghanap ng kanilang mga pagkain. At yung ibang mga bunga ay iwan na lamang natin para sa kanila. Para naman matuwa-tuwa ang mga ibon na ito at hindi na lumayo pa ng ibang lugar. Siya nga pala Iking, mabalik tayo yung sinasabi mong ermitanyo na nagbigay sa'yo ng medalyong yan. Baka naman masama siya at mapahama ka lamang sa kanya. Hindi naman po siguro, itay. Ang totoo po niyan ay matagal na po siya nagpapakita sa aking panaginip. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Sinabi ko na po sa inyo yun, itay. Yun nga lang po, matagal na panahon na. Di bale. Kung mabuti naman siyang ermitanyo, nawa ay gabayan ka niya sa kabutihan. Palagi kang mag-iingat anak ha, dahil hindi madali ang ganyang tungkulin. Buhay mo rin ang kapalit kapag nagkamali ka ng iyong desisyon. Matapos nilang makakuha ng mga saging, gamit ang kanilang kalabaw, kagad din nila itong dinala kay Aling Banang, ang namimili ng saging sa di kalayuan na kanilang suking mamimili doon. Magandang araw po, Aling Banang. Ito nga po pala yung mga dala naming saging. Oy Iking, bakit ngayon lang kayo nakapagdala ng saging dito? Ang tagal-tagal ko na naghihintay sa inyo. Pasensya na po, Aling Banang. Naging abala po kasi kami sa pagkukopra, kaya yung mga saging medyo napabayaan na ho. Siya sige, basta kung meron pa kayo ron ha, magdala uli kayo rito. Eto ang bayad. Mag-isa na lamang na dinala ni Iking ang saging kay Aling Banang, na naiwan na sa kanilang tahanan ng kanyang itay, na abala pa sa ibang mga gawain. At sa muli niyang ang pagbabalik roon, iniabot niya sa kanyang inay ang pinagbentahan ng kanilang naani. Nay, eto na po yung salapi na pinagbentahan po ng saging. Nasaan po si itay? Nandoon sa likuran ng tahanan. Inaayos yung ating bintana. Sira-sira na kaya pinaayos ko. Kinakain na ng anay. Sige po, inay. Pupuntahan ko na lang po siya ron. Itay? Itay? Bakit Iking? Kailangan niyo ho ba ng tulong dyan? Hindi na, kayang-kaya ko na ito. Gawin mo na yung dapat mong gawin dyan. Huwag mo na kaming alalahanin ng iyong inay. Madaling nagtungo si Iking sa loob ng kanyang silid at binuklat ang libreta. Samantalang ang punyal na yari sa pilak ay nasa kanyang tagiliran nang bigla niyang marinig ang boses ng ermitanyo na nagtuturo sa kanya kung paano iyong basahin. Iking, naiintindihan mo ba ang nakasulat riyan? Matandang ermitanyo, nasaan ka? Bakit hindi kita makita ngayon? Hindi na mahalaga yon. Ang importante na didinig mo ako. Ituturo ko sa iyo kung paano mong maunawaan ang nakasulat riyan. Hindi siya pinabayaan ng matanda at tuluyan siyang ginabayan nito
hanggang sa lubusang maunawaan ang nakasulat sa libreta at kung papaanong tamang gamitin iyon sa mabuting paraan. Ito ang tatandaan mo, Iking. Marami ang natututo sa karunungan, subalit marami rin ang naliligaw ng landas. Ang puti ay maaaring maging itim at ang itim naman ay maaaring maging puti. Nakadepende yan kung papaano mong gagamitin ang iyong karunungan. Dalawa lamang maaari nating pagpilian, gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Kaya binigyan tayo ng kalayaang pumili. Huwag na huwag kang magpapatalo, Iking, sa udyok ng kadiliman. At yun ay dahil sa salapi na dahan-dahan kang sisilawin hanggang sa hindi mo na namamalayan na nasa kaliwang panig ka na at hindi na pala tama ang iyong ginagawa. Naunawaan kong sinasabi mo, huwag kang mag-alala. Hindi ako liliko ng landas. Ipinapangako ko yun, matandang ermitanyo. Makalipas ang 8 buwan, ang lahat ay natutunan na ni Iking. Subalit sa bawat paggamit niya ng mga usal, lalo na ang mga may buhay at malakas, ipinapatato niya yun sa kanyang katawan hanggang sa kanyang braso na nung unay tinututulan ng kanyang mga magulang. Anak naman, Iking. Bakit mo yun ipinapaborda pa sa iyong katawan? Para ka nang nanggaling sa selda. Ikaw pa bang anak namin? Itay naman ako pa rin po si Iking. Ang anak po ninyo. Hindi naman po lahat ng taong may borda ay masama. Ay naku anak, hindi ka ba tinututulan ng sinasabi mong ermitanyo? Dahil halos yung buong katawan mo ay puno na ng mga salitang hindi ko maunawaan. Subalit dumating rin ang panahon na naunawaan siya ng kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw, muli silang nagkasalubong ng kanyang kababatang si Tupi, pati na rin si Erning. Uy, Tupi, tingnan mo si Iking, oh. Ang dami ng burda sa kanyang katawan. Siya pa ba talaga yan? Oo, nakikita ko. Nakakatakot na nga siyang lapitan. Kasi dati nung kabataan binubuli lang natin siya. Pero ngayon, kakaiba na si Iking. Hindi na siya tulad ng dati na maaari nating paglaruan. Oo nga eh. Nakakatakot din yung mga burda sa kanyang katawan. Lalapitan ba natin siya? Wag na lang siguro, Tope. Baka galit pa rin sa atin yan. Oy, kayong dalawa riyan. Saan kayo pupunta? Bakit parang kakaliwa pa kayo ng daan? Kamusta na ba kayo? Ayos lang naman kami, Iking. May pupuntahan lang kami dyan. Ikaw, kamusta ka? Ayos lang din naman ako. Tagal niyong nawala sa lugar natin ah. Kamusta bang paghahanap buhay sa kapatagan? Medyo mahirap, Iking. Kaya bumalik na rin kami dito para tumulong na lamang sa pagsasaka. Galit ka pa ba sa amin, Iking? Kasi dati pinaglalaruan ka namin. Ano ba kayong dalawa? Mga bata pa tayo noon na puro kalukuhan lang ang alam na gawin. Wala na sa akin yun, ano ba kayo? Sigurado ka ba, Iking? Oo nga, sabi, ang kulit naman ninyo. Hindi na tayo bata para isipin pa ang mga nakaraan. Pwede ka ba naming maging kaibigan? Oo naman. Magmula ngayon magkakaibigan na tayo. Siya nga pala, Iking. Kung hindi mo mamasamain ha, bakit naging ganyan na ang katawan mo? Tadtad na ng burda. At saka hindi namin maunawaan. Anong uri ba yan ng mga salita? Mahabang kwento ang nangyari at hindi ko maaaring sabihin sa inyo. Kasi baka magmukhang nababaliw lang ako sa inyong harapan. Hindi naman siguro, Iking. Pipilitin ka naming unawain. Okay na ako rito kahit hindi nyo na maunawaan. Siguro masamang tao na ang tingin nyo sa akin, ano? Medyo. Dahil ilan lang nagpapaborda sa katawan. At saka nagulat kami na makita ka namin. Ibang-iba ka na ngayon, Iking. Nililinlang lang kayo ng inyong mga mata. Pero ang totoo niyan, walang pinagbago sa akin. Sige na't may pupuntahan pa ako. Kinakailangan ko pa kasing magigib ng tubig. Sa mga oras na yun ay papahapon na nag-aagaw ng dilim at liwanag. At sa hindi inaasahan, muling nakita ni Iking ang matanda na noong kanilang kabataan ay kamuntikan ng makalapit sa kanila. Sa tinagal-tagal ng panahon, muli kong nakita ang matandang ito. Pero anong ginagawa niya sa may balon? Bakit pinapatakan niya ng kanyang laway? Iking, ang matandang yan ay aswang. Kung saan-saan siya nagtutungo at kaya niya ginagawa ang pamamaraang yan upang manghawa ng kanyang pagiging aswang sa pamamagitan ng kanyang laway. Supilin mo ang matandang yan. Dahil sa nagpapanggap siya na isang matandang inosente,
para makalapit sa mga normal na tao. Akong bahala sa kanya. Kamunti ka na kaming malapitan niya noon. Mabuti na lamang at nakaramdam noon si Itay, kaya dali-daling lumayo ang matandang yan. Dahan-dahang lumapit si Iking sa matandang babae hanggang sa magwika ito ng, "Matandang hukluban, lumayo ka sa balong yan. Bakit mo ipinapatak ang iyong laway? May masama ka bang binabalak sa mga taong naninirahan dito?" Pagpasensyan mo na iho ang ginawa ko. Hindi ko naman sinasadya. Napansin mo pala iyon. Sige na't alis na ako. Malayo-layo pa rin ang aking lalakbayin. Napadaan lang ako sa balong ito dahil bagya akong napainom ng tubig. Napainom ng tubig o sinasadya mong magtungo rito? At kahit na narinig ng matanda ang boses ni Iking, nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad hanggang sa sundan niya ito na nagtungo sa masukal na kagubatan. Sana kayo nagpuntang matandang yon. Bigla na lamang nawala. Muling bumalik si Iking sa may balon. Pinatakan niya iyon ng agwa de mayo at diniskumunyo ng ginawa ng matanda upang hindi ito umepekto. "Tandang ermitanyo, nandito ka pa rin ho ba?" Nandirito pa ako, Iking. Tama yung ginawa mo. Sa uli-uli kapag nagkatagpo kayo ng matandang aswang na yon, wag mo na siyang patatakasin para wala ng ibang mabiktima pa. Lalong-lalo na mga inosenteng tao na naninirahan sa lugar na ito. Hanggang sa pagdating ng dapit hapon, sa muling pagbabalik ni Iking sa kanilang tahanan, sinibak niya ang kahoy na nandudoon. Subalit habang patuloy niyang isinasagawa iyon, may naamoy siyang masangsang na nanggagaling sa di kalayuan. Pabulong pangwika niya sa kanyang sarili habang patuloy na tinitingnan ang masukal na lugar. Ang aga naman yata na meron kaming bisita. Nagagaw pa lamang ang liwanag at dilim, pero parang agresibo ng isang ito. Hindi na nagpaalam si Iking. Iniwan doon ang palakol, pati na rin ang ilang kahoy na hindi pa nasisibak. Tamang suspetsa ko, sa masukal na lugar na iyon ang gagaling ang masangsang na amoy. Dala-dala sa kanyang tagiliran ng punyal na yari sa pilak, at habang pinagmamasdan ng lana, mas lalong lumalakas ang pagbula habang papalapit sa lugar na pinagkukublihan ng nilalang. Hindi sa lahat ng oras kailangan kong tulong ng matandang ermitanyo. Kinakailangan kong matutong kumilos na mag-isa. Sayang naman ang lahat ng natutunan ko kung hindi ko ito gagamitin. Maya-maya pa sa kanyang pagdating doon, nagsalita si Iking na ikinagulat ng nilalang sa kanyang pinagkukublihan. "Lumabas ka na riyan, papadilim na ang paligid. Ako ba ang kanina mo pang minamatyagan sa aming tahanan?" Magandang hapon, iho. "Ikaw na naman, tanda." Makikihingi lang naman sana ako ng pagkain sa inyo. Gutom na ako. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ginagamit mo yung pagiging matanda mo sa pagpapaawa. Sa ilang taong nakalipas, nananatili ka pa ring matanda sa iyong postura. Anong uri ka ba ng aswang? Aswang na bangkilan? Anong aswang ang tinutukoy mo, iho? Isa lamang akong matanda na walang permanenteng tahanan at kung saan-saan lang ako nakikitira. Huwag mo na akong linlangin, matandang hukluban. Ang pamamaraang ginagawa mo ay para makapambiktima ka, lalo na sa mga taong walang alam patungkol sa inyo. Huwag ako ang gamitan mo ng estratehiya mong yan. Ipapakita ko sa iyong katotohanan para matigil ka na sa iyong pagpapanggap. Itinaas ni Iking ang lana na nakalagay sa maliit na bote. Ipinakita sa matandang aswang ang patuloy na pagbula nito. Hindi nagsisinungaling ang lanang ito, kaya huwag ka na magpanggap sa aking harapan. Ipakita mo ng tunay mong anyo. Tutal madilim na sa lugar na ito ngayon at kayang-kaya mo nang magbago. Dapat pala noon palang pinaslang na kita upang hindi ka na umabot sa ganyang uri ng kakayanan. Napapaisip tuloy ako kung kaya pa ba kitang gapiin. Napilitan ka ring ilabas ang tunay mong anyo. Isang aswang na matandang hukluban. Ito na ang katapusan mo ngayon. Walang alinlangang inilabas ni Iking ang punyal. Subalit ang kanyang ipinagtataka
ay muling nawala sa kanyang harapan ng matandang hukluban. Saan na naman nagpunta yon? Kakaibang abilidad na ipinapakita niya. Papaano ko siyang gagapiin sa ganitong sitwasyon? Kailangan ko na bang tawagin ng matandang ermitanyo? At dahil nga sa hindi makita ni Iking, nagbitaw na lamang siya ng mga usal sa pamamagitan ng pagtitigalpo. Hanggang sa may marinig siyang sumigaw sa may kaliwang bahagi. Dagli siyang nagtungo roon hanggang sa makita niya matandang nakabulagta. Naghihingaluhit at nagmamakaawa na wag siyang paslangin habang nagsasalita ng, Parang awa mo na, iho. Magpapakalayo-layo na ako sa lugar na ito. Hindi na ako manggagambala ng sino man. Ipinapangako ko, huwag mo lamang akong paslangin. Pagbibigyan kita ng pagkakataon matandang hukluban, pero may isang kondisyon. Kakalasing ko ang lahat ng iyong karga, lalo na ang itim na bertud na nasa loob ng iyong katawan. Sige at gawin mo, iho, upang makalaya na rin ako sa sumpang ito. Patuloy na nagusal si Iking habang inilalagay ang kanyang kanang kamay sa ulo ng matanda. Maya-maya pa'y nagduduwal ito at inilabas ang isang itim na bertud na matagal ng panahon na nasa kanyang katawan. Ngayon ay malaya ka na sa isang sumpa, tanda, at kahit naiika-ika ka na ngayon, maaari ka pang humingi ng tawad sa lahat ng iyong maling nagawa. Pagsisihan mong lahat ng iyon habang may buhay ka pa't binigyan ng pagkakataon para magsisi. Batid sa katawan ng matandang sobrang panghihina dahil na rin sa nawala sa kanyang katawan ng itim na bertud na siyang nagbibigay ng lakas sa kanya upang patuloy na mabuhay. Maraming salamat sa iyo, iho. Matanda na ako at hindi ko na rin alam kung saan pa ako patutungo. Pero maraming salamat pa rin sa iyo dahil binigyan mo ko ng kalayaan sa sumpang iyon. Maya-maya pa'y pinabayaan niya ng lumayo ang matanda. At nang muli na siyang bumalik sa kanilang tahanan, kanina pa pala siyang inihintay ng kanyang itay na nandoon sa may pintuan. Aba anak, Iking, saan ka na naman ang galing? Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito. Kanina lang nandyan ka't abala sa pagsisibak. Ano bang nangyayari sa'yo anak at bigla-bigla ka na lamang nawawala? Yung aswang na matanda, itay, muli ko po siyang nakita. Matandang aswang? Siya nga po, yung dating kamuntikan ng lumapit sa amin ni Norman habang naglalaro kami ng saranggola. Yung usap-usapan na matandang babaeng aswang. Totoo nga ba na aswang siya? Wala pong duda, itay, pero pinalaya ko na po siya sa kanyang sumpa. Matagal nang matandang yon. Mawawala siya at pabalik-balik lamang rin dito. Parang isang kabote na bigla na lamang susulpot. Nakasagupa mo na pala siya. Pabuti naman at hindi mo pinaslang. Kaawa-awang matanda. Binigyan ko ng isang pagkakataon para magbago. Hindi naman ako Diyos para laging humusga sa kanila. Abay tama yung ginagawa mo anak. Tao pa rin naman ang mga yan. Yun nga lang may kakaiba silang abilidad na hindi pang normal at nanggaling sa demonyo. Pero kung sakasakaling mag-aalanganin ng iyong buhay, Iking, wala nang pag-iisip ng desisyon. Kesa naman ikaw ang mapaslang. Ganoon na nga ho, itay. Siya nga ho pala. Bakit niyo ho ako inihintay rito? Ay nako, yung anak ng aking kumpare, sumasakit daw ang tiyan. Kaya nga kanina pa ako nakaabang sa'yo rito. Tara't punta na natin doon. Baka kumapano ng batang yon. Dagli nilang binaybay ang daan patungo sa tahanan ng kumpare ng kanyang itay. At sa ilang minutong paglalakad, nang makarating na nga sila roon, nakita niyang namimilipit sa sakit ng tiyan ng bata. Habang namumutla ito, na patuloy na tumitirik ang mga mata. Iking, pakigamot mo naman itong anak ko. Kanina pa siyang ganyan. Hindi na nga namin alam ang gagawin eh. Salamat paring Macarpio sa pagdadala mo ng anak mo rito. Walang ano man yun pare. Inaanak ko ang batang ito eh. Sige na Iking at tingnan mo na ang bata. Kanina pa siyang namimilipit sa sakit ng tiyan. Hindi nagsasalita si Iking. Dahil nang una pa lamang niya makita ang bata, bumulong na sa kanyang tengang ermitanyo na hindi pang pisikal ang nararamdaman ng pasyente. Pare, bakit hindi nagsasalita si Iking? Pare, pabayaan lang muna natin siya. Malamang ay kausap niya ang matandang ermitanyo sa kanyang isipan.
Matandang ermitanyo? Tama ang narinig mo pare. Matandang ermitanyo ang gabay ng aking anak. Akala ko hindi totoo ang ermitanyo. Magiging totoo lamang ang ermitanyo kapag tayo na mismo nakakita. Tulad ng anak ko. Yon ang tumutulong sa kanyang mga gawain. Lalo pagdating sa ganitong panggagamot, palaging nandyan yan sa kanyang tabi. Hanggang sa muling nag-usal si Iking at dumampi sa noo ng bata. Hanggang sa nagbagong pag-uugali nito na nagsasalita sa harapan ni Iking nang, Huwag kayong lumapit sa aking dalawa. Hindi ko kayo gusto. Akin ang batang ito. Hindi nyo na siya makukuha sa akin. Isa kang tikbalang? Wala kang karapatan para kunin ang katawan ng batang ito. Magkaiba kayo ng uri. Kaya kung ako sa iyo, lubayan mo na siya para hindi ka na masaktan. Nakipagmatigasan kay Iking ang tikbalang na yun. Kaya naman patuloy niya itong pinasakitan gamit ang buhay na salita na pinaparamdam niya sa tikbalang na iyon. Ano? Kaya mo pa? Lalayuan mo na ba ang batang ito? Lalayuan ko na. Hindi na kaya ng aking espiritual na katawan. Malulusaw ako dahil sa ginagawa mo. Mabuti naman at naunawaan mo na ngayon. Tanggalin mo ang ipinakain mo sa batang ito. Maya-maya ay nagduduwal ang bata. Subalit ang kanyang iniluwal ay ang itim na pagkain na nanggaling sa kanilang kaharian. Mabuti na lamang at umabot pa tayo. Dahil kung hindi, kukunin na ng tikbalang ang anak ninyo dahil sa napakain na siya ng itim na pagkain. Maraming salamat, iho. Ang anak ko. Mabuti na lamang at dumating kayo. Huwag niyo muna siyang hawakan. Hindi pa ho siya ang anak ninyo. Espiritu pa ho ng tikbalang ang nasa kanyang katawan. Kaya lumayo-layo ho muna kayo hanggang sa matapos niyang kalasin ang lahat ng kanyang ikinarga. Matapos ang lahat ng pamamaraang yun, hindi pinaslang ni Iking ang tikbalang. Bagkus ay pinalaya niya ito at dinagdag niya pa sa kanyang gabay na maaaring makatulong. Ano nga bang pangalan mo, tikbalang? Dororo. Tawagin mo ako sa pangalang Dororo. Sa kahit na anong oras ba na kailangan kita, darating ka kapag tinawag kong pangalan mo? Darating ako kahit na anumang oras bilang pasasalamat ko sa iyo sa pagbibigay mo sa akin ng ikalawang buhay. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sige na, tumalis ka na sa katawan ng batang ito. Alis! At sa muling pagbabalik ng ulirat ng bata, patuloy itong umiyak na yumakap sa kanyang itay na parang wala lang nangyari. Itay, ang sama po ng panaginip ko. Naglalakbay daw po ko sa kawalan. Tapos may nakita po akong tikbalang. Hinabol niya po ako at sapilitan pong pinakain ng itim na pagkain. Mabuti na lamang po't hindi po totoo. Ay naku anak, magpahinga ka ng mabuti ha. At huwag ka nang kung saan saan naglalaro para hindi ka naman naghinip ng ganyang kasama. Paano ba yan pare? Alis na kami ni Iking. Alagaan mo yung inaanak ko ha. At parati mong bantayan para naman hindi na muling mangyari sa kanya yon. Maraming salamat muli sa inyong magama. Hayaan niyo't makakabawi rin ako sa inyo. Malaking utang na loob ito na wala nang dinaramdam ang aking anak. Kagad na ring umalis ang magama sa tahanang iyon at muli nang bumalik sa kanilang bahay. Hindi pala talaga basta-basta ang tungkulin na tinanggap mo, Iking. Biruin mo ang aswang at tikbalang ang kinalaban mo ngayon. Basta ang lagi ko na lamang panalangin sa iyo, anak. Palagi kang maging ligtas diyan sa tungkulin na meron ka ngayon. At kung ano man ang maaaring maitulong ko sa iyo bilang ama, magsabi ka lang sa akin. At kung kaya ko naman gagawin ko. Makalipas ang 3 buwan, pinag-aralan ni Iking ang pentagram, ang pagkukulong ng mga espiritu sa loob ng 5 guhit ng star na tinatawag nilang pentagram. Tama ho ba ang ginagawa ko, matandang ermitanyo? Tama naman, Iking. Kung sakaling marami ang kalaban, lalo na pagdating sa kumbate espiritual, maaari mong ikulong riyan ang masasamang espiritu, pati na rin ang mga elemento at inkanto na hindi humihinto sa kanilang pamiminsala. Kesa paslangin mo sila, ikulong mo na lamang sila riyan upang sa paglipas ng panahon hanggang sa pagdating ng paghuhukom, ang may likha na ang bahala sa kanila kung paano silang parurusahan. Naunawaan ko na ho ang paggamit nito. Sige at gagamitin ko siya sa pakikipagkumbate.
para ikulong ang masasamang nilalang. Araw ng Sabado, nang magtungo sa tahanan nila Iking, ang tatay ng bata na kanyang ginamot habang may hila-hilang kabayo. Ay, paring Oscar. Aba, naligaw ko yata sa bahay namin. Ano bang may tutulong ko? Kay ganda naman ang tindig ng dala mong kabayo. Isa lang ba yan dun sa mga alaga mo? Oo, paring Macarpio. 8 kabayo naman ang alaga ko ron eh. Siya nga pala, nandyan ba si Iking? Nandoon at nag-aani ng kamoting kahoy. Para sa aming karagdagang pagkain dito. Ano bang atin na tinahanap mo si Iking? Gusto ko lamang na makabawi kay Iking at sana'y matuwa siya rito bilang pagpapasalamat sa pagpapagaling niya sa aking anak. Ibig mong sabihin ibibigay mo sa kanya yung kabayo? Ganun na nga paring Macarpio, para hindi siya mahirapan sa paglalakbay, lalo na kung ang pasyente niya ay medyo may kalayuan. Nako, matutuwa niyan si Iking. Matagal niya ng pangarap na magkaroon ng sariling kabayo. Pero ang mahal niyan sa ngayon, baka hindi tanggapin ni Iking. Akong bahala pare, pinag-usapan na namin ito ng aking asawa. Talagang ipagkakaloob namin ito kay Iking bilang pasasalamat namin sa kanya. Isa pa walang katumbas na halaga ito, lalo pat buhay ng anak namin ang isinalba niya. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa iyo paring Oscar. Napakamahal ng kabayo, kaya nga nagtsatsaga kami sa kalabaw kahit na medyo mabagal ang pag-usad. Pero kapag nagmamadali talagang nauhuli na sa tamang oras. Ay na pala si Iking, may daladalang sako ng kamoting kahoy. Magandang araw sa iyo Iking. Magandang araw din naman ho Mang Oscar. Kamusta na ho ang anak ninyo? Ayun at hindi na mapigilan sa kakulitan. Pero sa loob na ng bahay namin pinaglalaro. Natakot na kasi ang asawa ko Mabuti naman po kung ganon. Ang ganda naman po ng kabayo ninyo. Talagang maganda yan. Tindig pa lang, di ba? Oo nga po. Halatang alagang alaga. Siya nga po pala. Pumasok po muna kayo sa loob ng bahay at magkape. Hindi na Iking. Ikaw lang talagang sinadya ko rito. Ako ho? Wala nang iba. Ipagkakaloob ko lamang sa iyo ang kabayong ito. Nagbibiro ho yata kayo. Hindi ako nagbibiro Iking. Bagay na bagay sa iyo ang kabayong ito. Lalo na kapag meron kang misyon. Magagamit mo ito sigurado ko ron. Hindi ko yata matatanggap yan Mang Oscar. Hindi naman ho ako humingi ng kapalit. Alam ko yun at kilala kita Iking. Ginagalang ko yun. Pero wag mo na akong tanggihan. Bilang pasasalamat lang namin ang aking asawa. Sige't magpapaalam na ako. Hawakan mo ng tali ng kabayong ito. Sa pilitang iniabot ang tali ng kabayo kay Iking. Hindi naman may tago ang tuwa sa kanyang mukha. Hanggang sa sumigaw pa ito kay Mang Oscar na nagpapasalamat. Maraming salamat sa kabayong ito. Hayaan niyo at pangangalagaan ko siya. Kumaway na lamang si Mang Oscar habang papalayo. Ayun na anak ang pangarap mong kabayo. Ibinigay na ni paring Oscar. Akala ko nga hindi mo tatanggapin. Medyo makulit lang talaga yan si paring Oscar. Akalain mong iniabot na sa iyong kamay ang tali ng kabayo. Alam niya kasing hindi mo tatanggapin. Pero magiging malaking tulong yan sa iyo anak. Para hindi ka mahirapan sa pagtungo sa kabilang sityo. Ganoon na nga ho Itay. Magiging malaking tulong ito sa akin. Isang gabi ay nagmamadaling nagpatakbo ng kabayo si Iking patungo sa kabilang sityo kung saan ay may humihingi ng tulong sa kanyang isang ginang na ginagambala umano ng aswang sa tuwing sasapit ang 12:00. Ano bang nararamdaman ng asawa ninyo? Ayos lang iho. Salamat at nakarating ka. Ito kasing asawa kong si Efren. Nagtrabaho lang dun sa kabilang sabang bilang isang karpintero. Tapos pagbalik dito ganyan na ang kanyang sitwasyon. Sa kabilang sabang, hindi niyo ho ba alam na maraming aswang ang naninirahan doon? May ideya naman kami patungkol doon pero kailangan namin ng hanap buhay Kaya nga 4 silang kinuha ron para magtrabaho. Pero yung 3 niyo naman kasama wala namang problema. Si Efren lang talaga ang nagkaganyan. Ako na hong bahala sa kanya. Meron ho ba kayong palito ng posporo dyan? Ito po ang palito ng posporo. Dagling pinasanib ni Iking ang gumagambala sa lalaki hanggang sa magsalita ito na nanggagalaiti sa galit. Sino ka na pakialamero? Mayabang ang lalaking yan. Kaya dapat lang sa kanya ang aswangin sa 10 oras ng gabi.
Mayabang ba talaga siya? O nasasapawan ka lang sa iyong trabaho? Balita ko magaling na karpentero ito at isa kang aswang na karpentero na naninirahan sa Sabang, tama ba? Hindi ko siya gusto. Oo, taga rito ako sa Sabang. Bakit papalag ka ba? Malakas ang loob mo dahil marami na kayong naninirahan dyan. Kapag nakapunta ako sa lugar ninyo, sinisiguro kong para kayong napesting manok na unti-unting mauubos. Nagpapatawa ka, bordadong antingero. Subukan mo lamang na magawi rito. Pipira-pirasuhin ka namin at dahan-dahang kakainin para sa aming hapunan. Sige't pagbibigyan kita sa ngayon, hindi kita papaslangin. Pagagalingin ko lang ang lalaking ito at hintayin mo ako sa lugar ninyo upang mapatunayan ko sa iyo na kayang-kaya ko kayong lipulin. Sa puntong yun ay kumagat si Iking sa hamon ng isang karpinterong aswang na naninirahan sa Sabang. Subalit ayon sa kanyang gabay na ermitanyo, palilipasin muna nila ang ilang araw, lalong-lalo na ang pagtatapat ng buwan at araw na tinatawag nilang eclipse. Sa kadahilan ng kakaibang kanilang lakas sa pagsakop ng dilim sa liwanag na kung saan ay minsan lamang nangyayari sa ilang taon na kanilang hinihintay. Palilipasin muna natin ang panahong yon, Iking. Huwag nating isawalang bahalang pagsakop ng dilim sa liwanag. Sa kadahilan ng mas malakas ang negatibong enerhiya na babalot sa buong sanlibutan, mas importante ang iyong buhay, Iking. May pamilya sa iyong naghihintay. Susundin ko ang babala na sinasabi ninyo. Sige ho't palilipasin muna natin ang ilang araw. Umalis na sila sa tahanang iyon matapos mapagaling ang isang karpintero. Subalit bago magtungo sa kanilang tahanan, inaya ng matandang ermitanyo itong si Iking na magtutungo umano sila sa mundo ng mga engkanto. Madali silang nagtungo sa isang sekretong tunnel na sa panahon pa man ng mga Hapon ay pinagkukublihan na ang tunnel na iyon. Sa pagbaba pa lamang ng kabayo ni Iking, kakaibang pwersa na ng enerhiya ang kanyang napapansin mula sa labas ng tunnel papasok hanggang sa loob. Kakaibang tunnel na ito, matandang ermitanyo. Ngayon ko lang nalaman na meron pala dito. Napasok na ba ito ng mga minero? Sa katunayan sa panahong ito ay hindi pa. Subalit sa paglipas ng panahon, sigurado akong matutuklasan din ito ng mga tao. At ang pinangangalaga ang ginto ng mga engkanto sa pilitang kukunin ng mga tao rito para sa pangsariling interes. Wag na wag kang papasilaw sa ginto, Iking. Mas marami ang ginto sa kalangitan kesa sa lupang ito na pangsamantala mo lamang nadaraanan. Ang lahat ng tao'y mamamatay at ang lahat ng yaman dito sa lupa ay mananatili rito magpakailanman. Subalit ang ginto sa kalangitan ay eternal, walang katapusan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan habang nandirito ka't nabubuhay sa lupa. Naunawaan ko ang palaisipang sinasabi ninyo. Huwag ko kayong mag-alala, hindi ako papasilaw sa ginto dahil ang pagtulong ko sa aking kapwa, yun ay isang kayamanan na balang araw ay babaunin ko sa langit at may mukha akong ihaharap sa Panginoon. Pabuti at nauunawaan mo, Iking. Bibihira ang tulad mo na walang kasilawan sa ginto ng lupa. Ang tunnel ay ginawa pa sa panahon ng mga Hapon at ang gintong nanduroon ay inangkin at pinangalagaan na ng mga engkanto. Masukal ang kapaligiran na hindi mo aakalaing may tunnel sa ilalim ng lupa. At nang pasukin na nga nilang entrada ng tunnel, bumungad sa kanya ang isang maliwanag na lugar na malayo sa lupa na kanyang pinanggalingan. Ang ganda naman po pala dito. Ang inaasahan ko ay madilim na lugar. Pero hindi. Ito isang maaliwalas na may mga naglalakihang mga puno. Papaanong nagkaroon ng ganito sa tunnel na ito? Ito ay hindi mahika o panlilin lang sa mata ng isang tao. Ang mundong ito ay mundo ng mga engkanto. Bibihira ang tulad mo na binibigyan ng pagkakataong makapasok. Depende yan sa kabutihan ng iyong puso at ang iyong hangarin ay hindi kunin ng ginto na kanilang pinangangalagaan. Subalit kung isang normal na tao ang makakapasok sa tunnel na ito, purong kadiliman lamang ang kanyang makikita at maaaring marami ang mapahamak
kung ipipilit nilang kunin ang mga ginto na ibinaon sa panahon ng mga Hapon. Ngayon ay nasisipat ko ng gintong sinasabi mo. Subalit napakaraming nagbabantay at nakakasilaw ang kinang ng mga ginto na para bang inaakit ako na isa-isa ko silang kunin. Paglabanan mo ang iyong temptasyon, Iking. Kapag nalagpasan mo ito, ang kakayanan mo ay hindi mabibili ng kahit na anumang halaga para ipagpatuloy sa lupa ang maganda mong gawain. Ito ay isang parte ng iyong pagsubok upang mawala sa iyong sistema ang paghahangad ng karangyaan sa pamamagitan ng salapi at mga ginto. Kaya mo pala ako sinama rito, matandang ermitanyo. Salamat pa rin sa pagsubok na ito dahil ang bawat binibigay mo sa aking karanasan ay nagbibigay sa akin ng mas malalim na pundasyon para sa mas magandang hangarin. Makalipas ang ilang oras na pananatili roon, iba't ibang uri ng engkanto ang natunghayan ni Iking at nang muli na silang lumabas sa tunnel, marami ang pumasok sa kanyang isipan na nagbigay ng aral sa kanya sa ilang oras nilang pananatili roon. Wala ni isang pinagsabihan si Iking patungkol sa tunnel, kahit na ang kanyang mga magulang at kahit na ang kanyang kapatid. Dahil alam niya na kapag hindi pinaghirapan ang isang bagay, maaaring negatibo ang balik nito o maaaring may masawi sa kanyang pamilya. Magpahinga ka na, Iking. Kinabukasan ay magpatuloy ka sa iyong pagdarasal para sa paghahanda natin patungo sa Sabang. Huwag natin silang maliitin. Kinakailangan natin silang paghandaan dahil may kakaiba pa rin silang abilidad na maaaring makapinsala sa atin. Ang mga burda sa iyong katawan ay magiging palamuti lamang kung hindi mo yan pakakainin ng mga dasal. Salamat po, matandang ermitanyo, sa pagpapaalala. Kaya niyo po't hindi ako magpapabaya. Magdarasal ako umaga at gabi ayon sa nakasulat sa libreta. Sige ho, at magpapahinga lang muna ako. Makalipas ang ilang araw, natapos na ang pagsakop ng dilim sa liwanag at dumating na rin ang araw na kanilang hinihintay, ang paglalakbay patungo sa Sabang. Handa ka na ba, Iking? Handang-handa na ho nakaharapin sila. Mabuti naman kung gayon. Simulan na natin ang paglalakbay patungo ng Sabang. Gamit ang kabayo na ibinigay ni Mang Oscar, binaybay na nila ang daan patungo sa nasabing lugar. Hanggang sa makarating na nga sila roon, subalit may lugar na hindi kayang akyatin ng kanyang kabayo. Itinali na lamang ni Iking sa isang puno at naglakad na lamang sila patungo sa nasabing sityo. Maya-maya pa sa 10 oras ng gabi, may narinig silang mga huni ng ibon na para bang takot na takot ang mga ito na nagsisipagliparan. Pakiramdaman mo, Iking, ang paligid at palagi mong tingnan ang lana. Yan lamang ang magiging gabay mo kung sakaling may nalalapit ng aswang sa atin o kaya naman ay may nagmamatsyag na sa ating pagdating. Daan-daan silang nagtungo sa lugar habang hawak-hawak ni Iking ang lana sa kanyang kamay na minuminuto niyang pinagmamasdan. Hanggang sa umukulo na ang lana. May nalalapit na sa atin dito at malamang ay nakikita niya ako sa aking pinagkukublian. Sige, lumapit ka. Iisa-isahin ko kayong lahat. Hindi pa man lubusang nakakalapit si Iking sa mga tahanan, nandudoon pa rin siya sa masukal na damuhan na patuloy na nagmamatsyag. Iking, sa likuran mo! Ikinagulat ni Iking na nandudoon na sa kanyang likuran ng 2 nilalang na patuloy na nag-aangil. Ikaw ba ang hinihintay naming bisita? Nandudoon pa ang aming pinuno. Ang pinuno na iyong hinuli sa kumbate. Subalit yun ang pagkakamali mo. Pinakawalan mo pa siya at pumasok ka sa kanyang bitag na magtungo sa lugar namin. Hindi ako nagkamali sa aking ginawa. Sinadya ko ang lahat ng yon upang harap-harapan ko kayong gapiin sa pamamagitan ng aking kakayanan. Ito na lamang ang hindi ko nasusubukan dahil pagdating sa kumbate espiritual, lahat kayo ay kaya kong sabay-sabay na paslangin. Subalit sa pamamagitan nito, dito ay masusubukan kong aking sarili kung hanggang saan nga bang aking kakayanan. Malakas ang loob mo. Kakaiba kang antingero.
Ikaw lang ang nag-iisang malakas ang loob na nagtungo rito. Sumigaw ang isa roon na parang ibon. Napakalakas noon hanggang sa magsipagdatingan pang ibang mga kasama, kabilang na ang kanilang pinuno. Sambit pang wika nito kay Iking Nang. Nandito na pala ang bisita natin. Para kang isang daga na nakakaawa na pumasok sa kuta ng mga pusa. Hindi ka na makakalabas dito at pakikinabangan namin ang iyong katawan. Subukan natin. Lahat kayo ay pinaghandaan ko, lalong-lalo ka na. Gamit ang punyal na yari sa pilak na habang ginagabayan siya ng matandang ermitanyo, isa-isa niyang pinaslang ang mga yon hanggang sa ang matiray ang pinakapinuno na dahan-dahan niyang pinasasakitan. Akala ko ba pagpipira-pirasuhin mo ang katawan ko? Pero bakit parang kabaliktaran ang nangyari? Ikaw ang nakahiga ngayon sa lupa at kung sakaling mas ibawon ko pa ang punyal sa iyong puso, titigil ng iyong paghinga para mamaalam na sa mundong ito. Sambit pang wika ng nilalang kay Iking bago niya ito lubusang kitla ng buhay. Minaliit ko ang kakayanan mo, bordadong antingero. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwento. Salamat po sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Iking. Wala nga namang sasapat na ginto dito sa lupa kesa sa tunay na ginto sa langit. May natutunan ako sa kwentong ito. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Iking, panahon ng 1950.